ito kasing mga kalaban ng mga Duterte, ha? Puro lang kasi kayo salita. Yun ang na-observe ko, ha? Puro lang kasi kayo salita eh. Yung mga salita ninyo na ganito yung gagawin namin, libre ng eskwela, ganyan, yung bigas, 20 pesos per kilo namin. Hanggang salita lang naman kasi kayo eh. Hindi kasi kayo katulad ni Tatay Digong na talagang hands-on. Nakikita siya on the ground. Nakikita namin si Tatay Digong na tunay siyang nagmamahal. Hindi mo kasi yan mapaplastic eh. Oh. Yung mga nagpapanggap na mabuti, nagpapanggap na tumutulong, makikita kasi yan ng taong bayan ang genuinity ninyo. Kung tunay ba kayo o hindi. Di ba? O tingnan nyo yung mga nagtrending sa social media. Mga politiko na namimigay ng pera, harap-harapan sa kamera. Yun ba ang tunay na nagsiservisyo? Natatakot sila. Kaya nga nasabi ni Marcoleta, ang kasalanan lang naman ni President Duterte. Narito ang Balitang Pinoy TV. Okay. Magandang araw po sa ating lahat at panibagong vlog, panibagong update na naman ang gagawin natin. Una nating pag-uusapan ay itong video na ipapakita ko sa inyo. Ito matindi ito ha, kasi po itong former Supreme Court Associate Justice. So meaning legit talaga ito kasi former Associate Justice ito eh. Na si Adolfo Ascuna. Sinabi niya ito noong April 4, 2025, okay? Na malakas ang paniniwala niya na itong violation, no, sa pagka-aresto kay former President Duterte, no, is talagang klarong-klaro po ang violation na ginawa nila Torre. Okay? So, ito itong si former Supreme Court Associate Justice Adolfo Ascuna, magaling ito when it comes sa mga batas. Okay? So, meaning to say, marami pong mga eksperto po sa batas na alam nila na mali yung ginagawa na sa pag-aresto ni Tatay Digong. So, marami po ang makapag-confirm. Tapos, ang nakakalungkot pa dito, no, kahit alam ng ICC na sobrang mali at merong violation ang nangyari, sabi ni Adolfo Ascuna, the ICC doesn't care. Yun ang pag-uusapan natin ha, kasi po ito po yung posibleng mangyari po kay Tatay Digong. Baka mabayas ang lahat ng mga judges yan sa ICC. Di natin alam ha. At ito lamang po ay mga possibilities. Okay? So mamaya pag-usapan rin natin yan. Ito, pag-usapan rin natin itong magaling na attorney na itong si Representative Marcoleta, no? Na meron po siyang sinabi patungkol po kay former President Duterte. Isang paghahanga na sinasabi ni Marcoleta. Matindi ito. Ipapaliwanag natin ito mamaya at malalaman natin yan mamaya kung ano ang sinabi po ni Rodante Marcoleta, Representative Marcoleta. Okay? So yun po ang mga pag-uusapan natin ngayon. Pero bago ang lahat, bago natin ito pag-uusapan, help me po muna na i-like at saka i-share itong ating video para kakalat ito sa taong bayan. Okay? Sabay-sabay muna tayong mag-like and share sa video na ito. Like and share. 1, 2, 3, go! Okay? At sa mga bago pa lang dito sa aking channel, dito sa Don Mar TV, mag-subscribe na po kayo para lagi kayong updated sa ating mga balita. And at the same time, yung mga cellphone ninyo, kung naka-subscribe kayo sa akin ha, yung cellphone ninyo, ma-notify yan kung meron tayong bagong uploads, may bagong breaking news, at kung nagla-live ang ating channel, ma-notify kayong lahat. Okay? So, sabay-sabay tayo. Mahalagang mag-subscribe lahat. 1, 2, 3, go! Ayan, naka-subscribe na ba lahat? Okay, simulan natin kagad. Pag-usapan rin natin itong sinabi ni Marcoleta kay former President Duterte. Ito po, ipapakita po natin. Ito yung sinabi ni Atty. Ito yung binalita sa Archlight ha. Sinabi ito ni Marcoleta noong April 6, 2025, kahapon. Okay? Sa rally siguro ito. Sabi ni Marcoleta, ang kasalanan lang naman ni President Duterte, kung pwede nating tawaging kasalanan, ay yung minahal niya ang kanyang mamamayan. Which is, mabigat itong sinabi ni Attorney Representative Rodante Marcoleta. Okay? Kasi po, kung ang mga kalaban ni Duterte ang tatanungin, para sa kanila, kriminal po si Tatay Digong. Malaki po ang kasalanan ni Tatay Digong.
kung mga dilawan at mga loyalista ang mga bangag at mga tabaluslos ang kunan mo ng opinion, may kasalanan raw si Duterte. Sabi ni Representative Marcoleta, ang kasalanan ni Duterte ay minahal niya ang Pilipinas? Yun ba ang ibig niyong sabihin? Kasi po, minahal po ng taong bayan itong si Tatay Digong. Kasi kaming taong bayan, ramdam po namin ang malasakit at tulong at genuine na pagpuprotekta sa taong bayan. Ramdam po namin yan kay Tatay Digong. Pinoprotektahan niya, tayong lahat, mabata, mayan o matanda, pinoprotektahan po yan ni Tatay Digong. Yun lang ang mga kalaban ni Tatay Digong ang nagsasabing hindi, minamalis siya, pinopolitika ang ginawa ni Tatay Digong. Diba? Kasi, alam ko naman, hindi nila kaya si Tatay Digong eh. Nagigiba ang kanilang diskarte. Yung mga kalaban ni Tatay Digong, nagigiba ang kanilang diskarte dahil sa ginawa ni Tatay Digong. Ano ba yung diskarte nila? O, yung mga politicians na mga sobrang corrupt. Yung mga politicians na nagnanakaw ng kaban ng bayan. Hindi kasi sila makaporma dito kay Tatay Digong. Dahil istrikto eh. Kaya nga, tinanggal nila yung PACC ba yun? Philippine Anti-Corruption Commission, di ba? Tinanggal nila. Kasi yun yung nagbabantay sa mga korap. Ramdam naming taong bayan na minahal kami ng genuine, tunay ni Tatay Digong. At unti-unti naming nararamdaman ang pag-unlad ng bayan. Ngayon, na mukhang si VP Sara po ay lumalaki ang rating at posibleng mananalo sa 2028, natatakot sila. Kaya nga nasabi ni Marcoleta, ang kasalanan lang naman ni President Duterte ay yung minahal niya ang kanyang mamamayan. Ito kasing mga kalaban ng mga Duterte, puro lang kasi kayo salita. Yun ang na-observe ko puro lang kasi kayo salita eh. Yung mga salita ninyo na ganito yung gagawin namin, libre ng eskwela, ganyan, yung bigas, 20 pesos per kilo namin. Hanggang salita lang naman kasi kayo eh. Hindi kasi kayo katulad ni Tatay Digong na talagang hands-on. Nakikita siya on the ground. Nakikita namin si Tatay Digong na tunay siyang nagmamahal. Hindi mo kasi yan mapaplastic eh. Yung mga nagpapanggap na mabuti, nagpapanggap na tumutulong, makikita kasi yan ng taong bayan ang genuinity ninyo. Kung tunay ba kayo o hindi. Di ba? O tingnan nyo yung mga nagtrending sa social media. Mga politiko na namimigay ng pera, harap-harapan sa kamera. Yun ba ang tunay na nagsiservisyo? Lamang lang sila sa pera. Binigyan kayo ng pera para bumoto sa kanila. Kung mananalo na sila, ayan na. Nakaw ng pera sa kaban ng bayan ang gagawin nila. Dapat ba natin ipanalo itong mga politicians na sumasayaw? Ako aaminin ko, dancer man ako. I am a choreographer sa mga hip-hop competition, sa mga culture and the arts. Choreographer ako, marunong akong sumayaw. Pero, yung mga sayaw-sayaw na yan, sa panahon ng kampanya, sasayaw ka para mananalo ka, hindi ako conforme doon. Marami dyan, mga politicians na idaan nila sa sayaw-sayaw. Para hindi sila malilimutan ng mga botante. Kayo namang mga botante, huwag kayong magpadala dyan sa mga sayaw-sayaw na yan. Huwag kayong magpadala dyan sa mga pera na mga ayuda. Kasi hindi po pera nila yan. Pera nyo yan. Ibinalik lang nila sa kanila. Wala tayong utang na loob dito sa mga sa mga government official na ito. Dahil binayaran natin sila. May sweldo sila every month para magserbisyo sa atin. Kaya wala tayong utang na loob sa kanila kung nakatanggap man tayo ng pera, ayuda sa kanila. Diba? Mas sila pa nga ang nagkapera sa atin eh. Kasi yung iba dyan, nagnanakaw ng pera sa kaban ng bayan. Okay? So, kasalanan ba ang mahalin natin ang bansang Pilipinas? Kasalanan ba ang mahalin natin ang bata hanggang matanda puprotektahan ng isang presidente? Kasalanan ba yan? Oo, kasalanan yan sa mga kalaban ni Duterte. Kasi bobo. Kasi utak talangka, tanga, tambaluslos, bangag. Diba?
So, Representative Rodante Marcoleta, in behalf of the Donmar TV, thank you very much. No? At sana po, mabuhay po kayo. Do not forget, vote Representative Rodante Marcoleta sa Senado po. Ipapanalo po natin itong si Marcoleta. Okay? Isa rin ito sa mga mabibigat na magiging senador natin, no? Na talagang sugpuin ang mga korap na mga tao. Huwag kalimutan ha, number 38, Rodante Marcoleta. Number 38 si Rodante Marcoleta. Hindi ko naman kilala si Rodante Marcoleta. Hindi ko nga nakita yan in person. Hindi kami magkilala. Hindi ako binayaran. Pero pinopromote ko si Marcoleta kasi alam ko kung gusto niyo ng pagbabago at matulungan tayong lahat when it comes to gumawa ng batas sa Pilipinas, ito po ang pinaka bright dyan. Okay? O, iboto natin yan. Ito na nga mga kabalita. Ano na ang masasabi nyo patungkol sa balitang ito? Please comment down below mga kabalita. Pag-usapan natin yan sa comment section. At kung di ka pa nakasubscribe sa ating channel, baka naman